Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, tunay na kahiwaga, walang hindi siya magagawa. Ang lahat dito sa balat ng lupa, siya ang may likha. Mga buti at masama, niloob niyang mabuhay upang pagsamahin at dooy mamili ang tao kung ano ang dapat at kung ano ang nararapat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Hindi mo ba alam kung ano ang tinatawag na pagkilos ng Espiritu Santo? May nabago ba sa sarili mo? Ikaw ba ay dating mainitin ang ulo? Subalit nang sa tuwin ay nakikinig ka ng mga banal na salita ng Ama, ay unti-unting nababago ang sarili mo? Kumikilos na sa iyo ang Espiritu Santo. Ikaw ba'y dating matatakutin, maalalahanin sa iyong buhay kung paano ka mabubuhay bukas at kailanman? Subalit, sa hindi mo namamalayan, sa patuloy mong pakikinig ng mga banal na salita, ikaw ay tumatapang. Sumasayo ang Espiritu. Unti-unti nabubuksan ka, nakakadama ka, nakakaunawa ka. Nang ikaw ba ay nakikinig ng mga banal na salita, simba ka ng simba, pakinig ka ng pakinig, subalit di mo naunawaan, baliwala sa iyo sapagkat wala kang nararamdaman, kaya hindi mo ganang minimithing matutunan. Subalit, sa tuwing ikaw ay magsisimba o dadalo ng gawaing kabanalan o dili kaya'y mananalangin, nagkaroon ka ng pagnanasang matuto ka. Nagsisimula na ang Espiritu sa iyo na totoo. Ikaw ba'y dating chismosa, walang alam kundi ang ikalat ang salita ng iyong kapwa, minimithi mong galak mong binabahagi sa iyong kapwa yung mga nalalaman mo sa kanila? Subalit, dumating ang isang oras na hindi mo namamalayan, isang araw na ikaw ay itakda ng magbago. Parang ayaw mo nang makipag-usap ng hindi mabuti sa kapwa mo. Sumasa iyo ang Espiritu Santo. Marami pa ang kaukulang pagkakaibang gawa ng tao ang gawa ng Espiritu Santo. Maraming hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao. Maraming hindi kayang ipaliwanag ng damdamin ng pinaghaharian ng Espiritu Santo. Kaya't hindi ka nga maunawaan ng kapwa mong dating ikaw ay kahalubilo mo sila, kasakasama kung anong kalokohang ginagawa nila, sapagkat gayon ka rin sa una. Ang pagkatao ang umiiral sa iyo, ang pagkalaman bilang alabok ang nangunguna sa iyo. Subalit, nang ikaw ay nabago ang pandama at pag-iisip, para bagang ayaw mo nang nakikita yung dating gawa mo. Para bagang ayaw mo nang kahalubilot kasama yung mga dating kasama mo na gayon ang gagawin kung di tutulad sa'yo. Sumasayo ang banal na Espiritu. Ikaw ba'y dumating ang takda na kapag nananalangin kay hindi mo alam ang nararamdaman mo? Para bagang hindi mo alam ipaliwanag talaga. Sadyang hindi kayang ipaliwanag. Bakit? Sapagkat noon tao ka. At nang makilala mo at tinanggap ang Espiritong nagpapabago, nagbibigay pangunawa, nagpapagalak ng kalooban,
Hindi mo mawari, bakit nga ba naiba ka? Sumasayo ang Espiritu. Mga mahal, hindi espiritong masama, kundi espiritong mabuti, sapagkat iniba ka nga sa dating ikaw na hindi mo magawa ang pawang mabuti sa iyong kapwa. Sa dating buhay mo ba nagbibigay ka man, subalit may panghihinayang sa isip at damdamin mo? Subalit hindi mo mawalay sa isip mo ang dapat gawin mo at tumitibok ang puso mo, sumusurot sa budhi mo, ikaw ay tumulong ka, at nang ginawa mo'y nasyahan ka. Sumasayo ang banal na Espiritu. Ilang bahagi lamang ng gawang espiritong banal ang binahagi ko tao? Kung nananamnam at natutuwid ng isip mo, nawawawaan ito, sumasayo nga sa oras na ito ang di mo nakikitang tinanggap mo. Kaya't naglalayon ka ng mabuti, nagmimithi kang makarinig upang makaunawa ang iyong diwa, na patuloy na mabuksan at patuloy na magliwanag. At nang nakadama ka ba, minithi mong wag nang mawalay pa? Subalit, minimithi mo pa rin ang makasanlibutan na gawain at makalaman? Nagtagumpay ba ang mabuting espiritu sa iyo? O natalong muli ito at nagbilang tao ka? Kawawa ka naman, kahabag-habag ka, sapagkat ilang beses pa kayang ipapadama sa iyo para maunawaan mong dapat binago mo na kung sino ka. Sapagkat minsan lamang ako daraan sa buhay ng nilalang. Kaya't sikapin ganap maramdaman ang tuwirang pagbabagong buhay. Yan ang pawang katotohanan. Walang bagay na kapantay, walang salapit kayamanan na maaring pagsuhulat pambaya. Ito ay kusang dumaratan. Ito ay kusang nararamdaman. Di kamukat-mukat ng sinuman, pagdakay siya ay binahaginan. Halina, halina, halina mga mahal, magtanto't magnilay na tuwiran. Kay sarap kapiling ang amang mahal, dit man ninyo siya nasisilayan. Halina, halina, halina mga mahal, namnamin niyong tuwiran ang saki awitin. Wag ang aking tinig at tono ang mabati, kundi ang saki ganap pangungusap. Mga salitang inyong marapat pagbulayan, mga salitang inyong dapat pagnilayan. Ano ang malay mo tao sa sanlibutan ng bawat banal na gampanin niyan? Ano nga ang magagawa ng alabo? Ano nga ang magagawa ng puti? Ano nga tao ang magagawa sa kabanalan kung ito ang taglay? Kaya nga't binabahagi na tuwiran ang espiritong hindi nasisilayan. Walang butot laman na tuwiran na sa tao'y ganap makakapanahan. Halina, halina, halina mga mahal,
Magnilay, magbulay kayo ng tuwiran. Kung ang hangin ay di nyo mahawakan, gayon din ang ulan na pumapatak, iyan madampi man sa inyong palad at inyong likumi. Pagdakay malalaglag lahat iyan, subalit nararamdaman sa katawan, sa balat ninyong taglay na may buhay. Yan din ang sakit, espiritong naturingan. Walang makahahawak ni sinuman, kundi ito ay mararamdaman at sa inyong katauhay mananahan. Hindi tulad ng hangin at ulan na lumilipas sa balat na turingan. Pawang katotohanan ng sakit, sa inyo'y pinagtapat na tuwiran. Halina, 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 mga mahal. Halina, halina, halina ang tuwiran. Namnamin ninyong ganapang sakit, tuwirang nilahat sa inyo. Ang laman ay isinisilang bilang taglay ay katawan. At ang Espiritu Santo ay maaari ding isilang sa katauhan ng tao bilang Espiritong banal upang muli kayong ganap na maiba bilang tao. Sapagkat kailangang isilang ka sa Espiritu tao upang mawawaan mo ang kaukulang pang-espiritu. Sapagkat hindi makakaunawa ang laman, kailan may di makakadama kundi tatanggap ng kaiba, yaon nga ang espiritong hindi nakikita. Tulad din ng masamang espiritu na nakakatahan sa inyo. Kaya't ito naman ang ginagawang kaparaanan ng Ama. Ang masamang espiritu ay mapalaya ng mabuting mula sa Kanya. Kaya't kung tatanggapin at mawawaan ng tao ang tuwirang nilalayo't ninanasa ko, hindi nga ba't lahat ay makalalaya sa mundo sa pagkaalipin ng masamang hindi Kanya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang tao ay matalino kung ito'y matalino, madaling mapag-aaralan kung anong nasang pag-aralan. Kabisaduhin lamang ito, mapag-aaralan ng isang taong may katalinuhan. Subalit paano ang pagsasabuhay kung di bukal sa kalooban? Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat iba ang naitala sa isip, maaring hindi madama ng puso. Kung ang puso nyo'y nasa kalooban ng Ama, pumasok man ang masama, may wawaksi ng mabuting pandama. Kaya kailangan tao, naririto sa kalooban ninyong mabuti upang maitapon lahat ang masamang pagnanasa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sapagkat kung ang puno'y nagkakaugat, ang pusong may ugat at tumitibok, maaring magkaugat din ang puot. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekarameneyahan, nekarameneyahan, nekarameneyahan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa mabuting mga aral at mabubuting salita, ang nakakaunaway nananahan, tumatanggap at nasisiyahan. Subalit ang walang kaunawaan at pangunawang naturingan, lampas-lampasan lamang
parang hanging nagdaan. Pumasok sa tengang kaliwa, lumabas sa kanan. Pumasok sa kaliwang kanan, nanahan sa katawan. Buhay ba nga, Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, napagnilayan niyo po ba? Totoong-totoo nga naman. Paano mo nga naman mababago ang sarili mo kung pagkatao ka? Kailangan may magpabago sa iyong tanggapin mo upang mapagbago ang sarili mo. Hindi ikaw ang magpapabago sa sarili mo, kundi yaong tinanggap mo upang baguhin ka bilang tao. Buhay ba, Ama? Kaya kung sa dati, masayang-masaya ka sa kwento ang hindi maganda, subalit nang naiba ka na, parang naiirita ka. Alingas-ngas kang gustong bumuka ang bibig mo, nasabihin mo, tama na, nakakabingi kayo. Buhay ba, Ama? Para bagang ang tingin sa iyo'y nagbabanal-banalan ka. Nagkukunwari ka sapagkat hindi nila madama yung sinasabi mo dahil hindi sila ganon. Kaya magkakaintindihan lang kayo at magkakaunawa nung kapwa damdamin ninyo at kapwa ang pag-iisip nyo. Kaya magkakasundo kayo, magkakaisa kayo. Kaya kayo ba ay nagpapakabuti? Subalit, hindi kayo maunawaan ng inyong mga hinahandugang magpakabuti kayo? Dahil gusto nyo'y maging mabuting totoo. Huwag kayong mabahala. Huwag kayong malungkot ni mag-alala sapagkat wala sa inyo ang sala. Nasa ayaw makakilala ng totoo at tumanggap sapagkat taong-tao pa sila. At yan ang pawang totoo, mga minamahal ko. Kaya nga't maliwanag ang katotohanan ng Kristo'y hinanapan ng mga paratang, sapagkat ang nagpaparatang at nagbibintang ay nagdudunong-dunungan ng kautusan ay alam. Subalit walang pandama. Hindi alam kung ano ang kalooban ng Ama, sapagkat walang puwang ang pag-ibig niya sa Kanya, sapagkat hindi sila taong totoo, kundi sila'y mapagpaimbabaw na tao. Kaya nga, ikaw ba'y nagmamahal ng tapat at totoo, subalit pinag-iisipan kang hindi totoo? Magalak ka pa rin at huwag malumbay. Huwag magalit, huwag mapuot ang puso mo, sapagkat mas higit na ang Ama ang nakababatid. Kaya nga magalak ka, purihin mo siya, sapagkat ang nanlilibak at di maka gusto sa'yo, hindi niya tunay na kilala siya. Kaya't ang nakakakilala sa kanya ay pinag-iisa niya, pinagtitiyak niya, at habang sila'y nagkakasalamuhay, masayang-masaya, sapagkat ang pinagsasalamuhan nila at pinagsasaluhan ay ang piging ng kanyang kabanalan, kaya't lahat ay may kasiyahan. Kaya nga, kayo ba'y anak ng Ama? Hindi kayo masisiyahan sa tinuturan ko kung walang puwang sa puso nyo ang tinatawagan nyong Panginoon, sapagkat di nyo pakilalang hinihinga ninyo ng tulong, hinihinga ninyo ng paglutas ng inyong mga dalahin sa buhay. Sapagkat hindi nyo pa nararamdaman ang tunay na kahiwagaan ng gawa niya, kundi ang alam nyo'y may Panginoon kayo, subalit hindi nyo alam kung paano kumilos sa buhay nyo, sapagkat nga hindi pa kayo totoong nagtitiwala na may magagawa siya. Subalit kung naniniwala kayong may magagawa siya, magagalak ka ngayong oras na ito. Sumainyo ang kapayapaan, mahirap tanggapin ito ng tao. Sadyang napakahirap sapagkat iba ang nangusap sa inyo. Sapagkat nga ang tao'y makakaunawa lamang kung ang naghahari ang dumaratal upang magulat at magpaliwanag, madama ang lahat ng pawang kabanalan at pawang katotohanan, tanging sa Ama lamang. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, may pamilya ka bang di pa makatanggap, makaunawa?
Ikaw ba'y nakakaunawa na? At ikaw ba ay nakadama na? Pakita mo ang liwanag na nasa iyo. Patotohanan mong hindi ka punding uundap-undap na tulad nila, kundi ikaw ang may liwanag na tatanglaw sa nadidinglan. Pawang katotohanan, ang dilim ay hindi sa Ama, ang liwanag ay Kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Dati bang mapag-isip ka ng masama sa kapwa mo? Mapaghaka-haka at mapagbentang, mapagparatang? Sapagkat wala siyang puwang sa puso mo, hindi mo siya minamahal. Wala kang damdamin sa Kanya kahit wala siyang ginagawang masakit sa iyo. At hindi ka inaano? Masama yan. Masamang espiritu sumasayo. Sapagkat kung mabuting espiritu, dapat nakita mo ang gawa ng Ama. Hindi yung nakikita mo ang gawa ng kapwa mong hindi ka inaano. Kaya nga, gawin mo ang mabuti, bubuti ang damdamin mo. O mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan, hindi man kayang tanggapin ng tawang tinuran ko, kung di mawawan ng ilan sa inyo. Subalit, pawang katotohanan, ito ang nagaganap sa sanlibutan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Kaya nga, nakapagpatawad ka ba sa mahirap mong gawin? Samantalang sa unang buhay mo, sa unang pagkatao mo, ang wika mo'y kahirap mong patawarin. Kay hirap patawarin ang nagkasala sa akin. Subalit, sa hindi mo nababatid at hindi mo nakikitang kumikilos sa iyo, bakit naglulubag ang damdamin mo? Bakit nakikita mo man ang nagbigay sakit ng kalooban mo'y naging masaya ka na? Nakakangiti ka sa Kanya. Nakakaharap mo siya. Tanggap na tanggap mo siya. Iniba ka na nga ng Ama, sapagkat natanggap mo ang Espiritong nagpapabago ng masamang kalooban mo, nagbibigay ng liwanag sa nadimlan mong pag-iisip. Ang may pandinig ay nakarinig. Dati bang karampot na nararamdaman, hirap na hirap ang iyong kalooban? At sa dati ba'y kumislot lang ang iyong balat? Bininyagan mo ng kanser? Subalit ngayon, ano man ang nararamdaman mo, hindi mo ito inaalala at wala kang iniintindi kundi makapagpuri kasama. At madama mong lubos siya, magalak ka, pinatapak kanan niya. Sapagkat sa Kanya ang tapang upang di mabahala sa buhay at huwag alalahanin ang kamatayan, sapagkat sa Ama ang kamatayan at buhay. Nawasak man, nabubuo pa rin. Natibag man, mababalangkas pa rin. Namatay man, mabubuhay pa rin. Kaya't kung pagtitiwalaan, ang di nasisilayan, kakamtin ng sino man. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mabibigkas ba ito ng isang pagkatao? Maiuulat ba ito ng karunungang tao? Paano niya maisisiwalat at maiuulat? Bilang tao nga siyang naghahayag sa makatwid. May naghayag ba sa inyo ng mabuti? At pawang katotohanan ang tinuturan? At nasisilayan niyo baga ang katotohanan sa kanyang mga gawa? Paalala lamang, may naging Jesucristong sinundan at tinularan. At nang tinanggap ang tinatawag na Panginoon, nawangis, naging halimbawa sa pagnanasang makatupad. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At ngayoy pakinggan nyo upang matutunan ang binigkas ko'y hinango ko lamang sa nakatala na inulat sa sanlibutan. Mula kay Juan. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi,
Siya'y nagsadya kay Jesus, Rabay, kung ano man ang salita ng tao, kung Tagalogin man niyang Rabi. Sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may panganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magkaroon ng pagtataka. Sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganganak sa espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro ka pa naman ng Israel. Hindi ninyo naunawaan sa mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin, ngunit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo paniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Mga minamahal, maliwanag ang katotohanan. Paano nga mangyayari na makilala ng tao ang sinasabing pang-espiritual kung taong tatanggap siya? Kaya maliwanag na tinura ng Kristo. Ang sinasabi namin ay ang nalalaman namin. Bakit namin? Sapagkat katotohanan sa oras na yaon, ang Espiritu ng Ama siyang naghaharit kasama, kaya naiuulat na ipahahayag ang mula sa Ama. Sapagkat ibinaba sa lupa ang anak. Sa makatwid, mga mahal ko, walang makapag-uulat ng tama at tumpak na mula sa Ama, maliban ang bumaba. Kaya't naihahayag ang tama sa lupa upang kung tatanggapin ng mga anak ng Ama sa lupang ito, matutunan nila ang kaukulang. Siya'y dakila, tapat, makatotohanan, mapagmahal, makapangyarihan, at ang gawa niya'y mahiwaga dito sa lupa. Kaya't ang tao'y naghahanap ng himala't hiwaga, subalit hindi makikita ng taong ang isip at damdamin ay pagkatao, sapagkat bulag sa katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, nagsisimula bang damdamin mong gumusto sa mga banal na salita? At nasisiyahan ang puso mo, tuwang-tuwa kapag naririnig mo ang mga banal na aral? Magalak ka, hindi nang damdamin mo ang nangunguna, kundi may nangunguna na sa iyo't naghahari. Subalit, ang bawat naririnig mo bang mga totoo at pawang katotohanan na ito'y nasisilayan ng Ama'y nagbibigay pagpupuyos ng damdamin mo at iniisip mo, ika'y pinatatamaan. Ganun ba ang palagay mo sa Espiritu Santo?
mandarayang tulad ng tao, mapagparunggit sa tao. Ang Espiritu Santo ang totoo ang sinasabi at ang Espiritu'y siyang nakasusuri ng puso ng tao. Kaya't ang sinasambit sa kabuuan ay malalahad sa kalokohan ng tao sa palagay nila. Subalit, malalahad sa daigdigan sa mga totoo, totoo sa Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, kailangang may silang muli ang Espiritu sa katauhan ng tao upang maunawaan ang mga sinasabing ito. Doon ang Espiritong tinanggap ninyo tao, siyang magbibigay pag-uulat at pagtanggap upang sa gayon maunawaan ninyong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, Ama ko, Ama ko, yamang naituran mo ang marapat na totoo. Matigib ng pangunawa ang lasa ay ikaw. Matamis na bunga ay kinamta nila. Maging ang pagmamahal mo'y nadama sa kalooban, sapagkat ninamnam nilang tuwiran na ikaw nga'y buhay na aking pinapasyag, pinahayag sa kanilang lahat. Sumaatin ang kapayapaan ng wika ng tao, subalit hindi lahat ay tatanggap ng kapayapaan ng kaisipan, kundi nga ang kaisipan ay iyong pinagharian. Kay buti mo, Ama ko, tunay na kay buti mo, makilalang lubos ka ng mga anak mong inuulatan ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil po buhay ang Diyos, patuloy na sinusubukan ang Panginoon ng tao. Subalit, ang sabi nga niya, masusubukan niyo ang tao, subalit ako'y hindi. Ano naman ang palagay mo? Bakit may gawain ganito? Tao baga ang may gusto? Kung magkagayon, dapat alam mo ito. Wika ng Ama sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mabuti pa si Dane, si Dayan, nakaramdam. Kumusta na anak ang dibdib mo? Buhay ba ang Ama? Yan ang katotohanan na kumikilos ang hindi nakikita, nakapagpapagaling sa kaloob-looban man ng katawan na walang ipinakitang gamot na binigay. Ngayon, alam mo na ba ang pagkilos ng Espiritong hindi mo nakikita? Sapagkat napagbago rin ang isip mong wala sa iyong pinalagok na kung anuman ito. Sapagkat nakapasok sa katauhan mo na pagbago ang isip mo. Yan ang pawang katotohanan. Magalak ka, sapagkat bata ka man sa maraming nagtutungo rito, mas nauna ka pang nakakilala. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat ninamnam mo. Sa unay wala ka sa isipan, hindi mo kayang tanggapin ang anuman. Subalit, nang dahil batid kong ikay may kabutihan at kabaitan, kaya binigay ko naman ang marapat sa iyo, kagalingan. Di baga mabait siya? Oo, lahat ng tao ay may sumpong. Subalit iba ang sumpong ng masamang tao kaysa sa taong manakanakay, may kasamaan, subalit nananaig ang kabutihan. Sapagkat may takot, at yan ang dapat mabuhay sa tao. Ang pagkatakot sa Ama, hindi dahil multo siya, hindi dahil kapre siya, kundi siya'y katakutan na pumapatay at bumubuhay, kaya matakot kang gumawa sa kanya ng panlilinlang.
Sumayong kapayapaan. Mahal ko kayo. Yaon ang takot na totoo. Hindi yung takot na nakakita ka ng multo'y tumakbo ka. Kundi dahil takot ka sa kanya'y lumalapit ka pa. Sapagkat nais mong kupkupin kaniya. Sapagkat nais mong alagaan kaniya. Sapagkat siya ang may-ari ng iyong buhay, kaya katatakutan mong ikaw ay itakwil niya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Mga mahal niya, naway mawawaan ang pinakilala kong ama ninyo. Mahal ko rin kayo. Pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. At siya unang totoo, hindi kayang iulat ni Constancia ang narinig nyo, sapagkat kung ganang bilang pagkatao siya, wala ring karunungan na tulad ng wala pang kaalaman. Subalit, natuto, nakatanggap, na iba rin, kaluwat-luwat, mangginanap. Taon ang binilang, bago naganap itong lahat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam. Bakit isa lamang kamay ni Constancia ang sa akin itinaas? Tao, kahit isa lamang bisig ng amang humawak sa inyo, hindi na kayo magugupo ng kalaban niya. Sumainyong kapayapaan, kaya't mangunyapit at kumapit kayo kung totoong ang tinatawagan nyo'y inyong kilala. Mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Paano nyo mararamdaman, maririnig ang aking tinuran kung ang iniisip nyo sa oras na ito'y salapi? Dili kaya ay si Juan, si Pedro? Walang puwang ang banal kong salita sa inyo kung yaon ang laman ng diwa nyo. Subalit, kung ito'y sarado kanina at nabuksan at naparamang laman, pumasok ang katotohanan, tao. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam. Buhay ba nga ma? Hindi ko na po babasahin ng mabuting balita ngayong araw na ito at mamaya sa misa ay babasahin niyaan at muli sususugan na lamang pagkatapos ng misa. Buhay ba nga ma? Mahal na mahal ko kayo, ang wika ng Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang pinahatid ng Ama upang bigkasin sa mga anak niya. Kaya, maliwanag ang pagtuturan, mahal ko kayo. Yamang naibigkas namang marapat sa kanila. Eto sila, masdan mong muli ang nalikom ko. Natipon sa dako mong pinagtitiyap-tiyap ko sa pamamagitan mo at kapangyarihan mo. Walang magagawang sinuman, maliban ikaw ang tumupad at gumanap sa larangan ng kabanalan upang tao'y tumanggap. Nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Buhay ba ang Ama? Tingnan mo nga si James, lumalaking datnan panawan, ngayon ay kay tangkad ng naturingan. Butihin mo anak ha. Ang wika nga, walang perpektong anak, sapagkat lahat ay nagkakamali, nagkakasala. Subalit, kung ang mabuting buto ang siyang tinanim, mayroon mang sumibol na asim sa unang hindi pa hinog,
nang nahihinog at huminog ng ganap na lasahan ng buto na yon ay mula sa matamis. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kung pupersahin mong kukuhanin at kukulubin, malamang ang labas ay kapaklahan at maasim-asim. Kaya hintayin mong maging magulang bago mo pigtasin na mainam. Kaya naman, nang dahil gayon ang Ama tunay na mabuti, tinitingnan, minamasdan ng bawat anak niyang mahal bago niya bahaginan ng Espiritu niyang banal upang gamitin, upang ihayo, upang magmahal, upang tumanggap, upang magbigay, magbahagi, sapagkat tinarok niya na muna bago niya pinatupad ang kanya. Kaya taong mga napinili, hindi kayo totoo kung sinasabi niyong hindi nyo kaya. Sapagkat ang lahat ng makakakaya sa dapat gawin nyo, hindi nga kayo. Sapagkat ang kakaya sa gagawin nyo ay ang tinanggap nyong nakikipag-totoo. Kaya ang sino mang nakikipag-totoo sa tinanggap niya, yaon ang kikilos, tagagalaw ka lang, tagapagsalita ka lang, tagatupad ka. Subalit hindi ka ang gumagawa ng hiwaga at himala, kundi ang sumasayong mahiwagang totoo. O tao, mahal ko kayo. Kaya ang isang katauhang nakagawa ng hiwaga at himala, hinangaan ng kapwa, at nang naging palalo't mayabang na, sinabi niya sa kanyang sarili, ay, nagumapaw na ang aking galak sapagkat pinararangalan ako, pinasasalamatan ako. Kaya't sa nakita ng Ama, tinuran niya, ako ang dapat mong ipakilala at madama, anak. Hindi ikaw ang sarili mong hayag mo, pagkat ako ang nagbigay sa iyo, hindi ikaw sa sarili mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, maliwanag ang ginagawa ng mga totoo at ang naghahari ay ang Espiritu Santo. Ang kababaan ang tinutupad, hindi ang kayabangan ng pag-uulat at paghahayag. Sapagkat walang magiging talino ang sinumang naghayag at walang sariling galing ang mamamahayag kung wala ang banal na tinanggap. Kaya't ang sinumang nakikipagtotoo at totoo ang pagtanggap, sa sarili niya ay wala siyang kaalaman. Sa karunungan ng Ama, nagkaroong kaalaman. O tao, may pandama ba kayo? Kung magkagayon, mawawaan ng tinuran ko. Sapagkat ang sinumang sumasama ay batid ang Espiritu niya. Ang sinumang sumasa anak ay nararamdaman ang Espiritu niya. Kung magkagayon at ang ama't anak ay kilala, hindi kaya ang Espiritu Santo nga ang sumasa kanila? Kung magkagayon, ano ang gawa ng Ama? Ano ang gawa ng anak? Mayabang ba? Palalo ba? Nagmalabis ba? Hindi. Kaya nga, gagawin ka nilang tanga. Sasabihin kang mangmang, subalit sa pananaw ng sayo ay nag-aday. Wala silang kamalayan sa taglay mong katalinuhan. Mga mahal, pawang katotohanan ang saki tinuturan. Kaya't tumatalino ka ba sa hindi mo pinag-aralan? Magalak magpuri ka, may nagbabahagi sa iyo. Mabubuti ba ang inuulat mo't mula sa puso mo? Magalak ka, kumislot na totoo ang buhay na espiritu na binahagi ng Ama sa iyo. Subalit, sa paghahayag mo ba ay nais mong makatanggap ng parangal? Sa paggawa mo ba ay nais mong pasalamatan? Hindi ikaw ang dapat, kundi ang iyong hinahayag. Ne karameneyahanam, kaya't ang Kristo hindi inulat ang sarili, kundi ang hinayag ay ang pinagmulan.
Kaya't ang hindi natuto't hindi nakadama, patutoong hindi kilala ang Ama. Net karameneyahanam, kaya nga't naghahanap ng hiwaga, himala, subalit dalubhas ang mga ngaral, walang naramdaman sa pinangaral. Yan ang tao. Kung ang galing mo'y sa iyong isip, sa iyong sarili, wala sa iyong puso ang puwang ng pagpapakabuti. Subalit kung ang galing mo at talino'y mula sa Ama, puso mo'y kasama na pinaghaharian niya. Kaya't ang mahirap para sa iyo, magaan mong nagagawa. Ang mahirap para sa iyo na hindi mo matanggap, magaan mong natatanggap. Ang mahirap sa iyong mahalin mo ay namamahalin mo, sapagkat minamahal mo ito dahil may nabuhay na pag-ibig sa iyo. Tao, mahal ko kayo. Mahirap bagang unawain ito? Mahirap nga bagang tanggapin ang totoo? Kaya nagpupuyos, nagagalit ang tao, sapagkat di batid ang katotohanan ko. Subalit kung batid lamang at damang-dama ang pag-ibig ko, di sinsana'y tatanggap nga lahat itong mundo. Yan ang patotoo tao, salang-sala. Kaya't hambing ka ba sa binlid? Magpakabuti ka pa. Hambing ka ba sa ipa? Magbago ka na. Hambing ka ba sa tamyas? Na tinamyas at naging matimyas? Pagbutihin mo at huwag mo nang gawin pa ang pagiging pagkatao mo. Pagpatuloy kang maging matimyas at patuloy kang manahan sa Ama. Net karameneyahanam, net karameneyahanam. Mahirap nyo ngang tuparin ito bilang tao kayo. Kaya nga't binabahagi sa inyo ang tutupad sa katawan nyo. Mahirap nyo ngang matanggap ito sa puso nyo. Kaya nga't binubuhay ang puso nyong bato. Upang sa gayon magkabuhay at di matulad sa batong walang pakiramdam. Mahal na mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko. Sumainyo ang kapayapaan. Tao, matigas pa ba ang puso mo sa nagkasala sa'yo? Pawiin mo. Baka tumigas tulad ng bato. Di mo na madama ang kinilalat, tinanggap mo. Kung nais mong maging totoo, maging marapat ka sa pandama ay maiba. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko, kahirap ngang maramdaman ng mga anak mo ang tuwirang paglalayon at pagnanasang pag-ibig mo, sapagkat walang puwangan totoong katapatan sa iyo. Ang layon ng maraming anak mo ay ang mundo, kasiyahang panandalian, kaligayahang sandali lang. Mga bagay na palamuting nakaaaliw sa mga mata, kaya't di may suko ang ganap para sa iyo. Ama ko, ama ko, ama ko, patawarin mo sila. Yamang sinambit mo'y ang mapipili sa iyo at itatahan sa pinaghandaang mga silid na turingan. Ama ko, ama ko, ama ko, walang bingi para sa iyo, sapagkat madaling gawin mong makarinig ito. Walang bulag para sa iyo, sapagkat madali mong mabigyan ng kaliwanagan ang mata nito. Walang patay na di ka mabubuhay. Ngayon, eto sila, nilalagak kong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ako'y tumutupad lamang, alipin mo aking Ama. Sa iyong kabanal at kabutihan, maging itong sa iyo'y ginagamit na nila lang. Kaya't kapwa kaming dalawa, iyong ganap, pagharian. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam,
Nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nakadama po ba kayo? Kasarap kahit patulugin ka na lang at mangusap, ano? Kahit mangusap ka na lang ng mangusap at pagtawanan ka ng kapwa mo, ganun na lamang. Kasarap, kaya lang po di pa ako patay Kailangan pa ako ng dapat kong paglingkuran. Kaya, ibabalik pa rin niya ako sa katawan. Buhay ba ang Ama? Subalit, masarap na manahan sa kaibuturan ng kalooban, hindi sa balat lamang. Buhay ba ang Ama? Kaya, ikaw ba ay born Christian? Sinilang ka ba muli sa tubig at espiritu ng Kristo't Ama? Patunayan mo. Patunayan mo. Ano ba ang Kristo? Ano ba gawa ng Kristo? Napanghusga ba? Mapanuri ba? O nakikipagtotoo sa kapwa niya? Kung magkagayon, ikaw nga ay isinilang ng muli sa espiritu niya. Ikaw ay matatawag ng born again. Sumainyo ang kapayapaan, hindi religion. Born again. Sinilang ka sa espiritu ng Ama at ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung sinasabi mo ikaw ay hindi ako naninira, wala akong sisiraan, pero yun ang pawang totoo. Kung ikaw ay may galit pa sa puso mo at may hinanakit sa kapwa mo, aba, hindi ka pa totoo na born again. Kaya, sumanib ka doon, pero ikaw hindi pa sinilang sa espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya, wala sa relihiyon ang kaligtasan, kundi sa pakikipag-relasyong tapat sa Diyos ng liwanag. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang totoo. Kaya naman, kahit ano ka pang relihiyon, tanggap kita rito. Hindi kita tatanungin, wika ng Kristo, sapagkat lahat ay mahal ko. Lahat ay kailangang madama ang Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Mula ulong gantalampakan, manamnam nyo nawat kumislot sa buo nyong laman ang paghahari ng Espiritu Banal. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Bakit kung minsan wala kayong kamalayan, may hinahagis na kung saan tumatapon yan? Sapagkat pawang katotohanan ang hinahasik na binhi ng Ama. Hindi lahat sa matabang lupa tumutubo. Tumutubo sa dawagan, sa batuhan, sa buhanginan. Kaya biyayaman niya, hindi lahat nakakamtan ng mga nilalang. May tumatapon, hindi nakakamtan para pakinabangan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo
ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. May tanong ako sa inyo,